Agarang balita, tinutukan ng mga Iranian ang Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya matapos umatras ang rehimen dahil sa presyon ng Estados Unidos. Ngayong Sabado, ika-18 ng Abril, 2026, hindi na lamang ang kipot ng Hormuz ang sentro ng krisis. Ang pokus na yon ay ang panloob na reaksyon dahil maraming Iranian ang nakakita sa pagbubukas ng Tehran bilang pampulitikang kahihiyan matapos ang araw ng pagbabanta, pagharang at mapanghamong pananalita. Ang nangyari ay direkta at mabigat. Noong Biyernes, Abril 17, inihayag ni Ministro ng Ugnayan Panlabas na si Abbas Zaragdi na bukas ang Hormuz sa mga komersyal na barko habang may tigil putukan. Pero ang pagbubukas ay may kasamang detalye na sumira sa imahe ng lakas ng rehimen. Ang pagdaan ay mananatiling kailangan ng pahintulot mula sa Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya at sa mga rutang itinakda mismo ng Iran. Sinubukang ipakita ng pamahalaang Iranian ang kontrol, ngunit sa maraming Iranian, naiwan ang imahe na baba ng tono ang rehimen at nagmadaling bawasan ang pinsala matapos ang presyon mula sa Estados Unidos. Diyan mismo pumapasok ang reaksyon. Ang sentro ng balita ay hindi lang ang pagbubukas ng kipot. Ang sentro ay na pagkatapos ng pag-atras na ito, nagsimulang mapunta ang galit sa Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya na sa loob ng maraming taon ay ipinakilala bilang pinakamalupit, pinakakinatatakutan at pinakadesisibong braso ng sistema. Pag tinatakot ng rehimen ang mundo, nagsasalita tungkol sa paglaban pero umatras dahil sa pressure, ibang tao ang sinisisi. Ang tanong na lumalakas sa loob ng Iran ay simple. Nasaan na ang lahat ng lakas na ipinangako ng Gwardiya na ipapakita nila? Lumitaw pa ang bitak na ito sa opisyal na makinarya ng rehimen. Ayon sa Iran International, pambihira at matindi ang naging batikos ng media ng Estado kay Araghchi at sa pangkat ng negosasyon dahil nagdulot ng kalituhan ang mensahe tungkol sa Hormuz at binigyan si Donald Trump ng pagkakataong magmukhang panalo. Kapag mismong kampo na konektado sa sistema ang nagbanggaan, nagawa na ang pinsalang politikal. Unang naapektuhan nito ang mga sektor na laging naniniwala sa matinding pananalita ng rehimen. Sa mga material na kumalat sa social media, ang naging reaksyon ay galit, kahihiyan at pakiramdam ng pagsuko na may mga batikos sa pagbubukas ng Hormuz kaagad pagkatapos ng banggaan sa Estados Unidos. Tugma ang pahayag na ito sa balita. Hindi lang kalaban ng rehimen ang nadismaya. Nakarating din ito sa mga lugar na dati nagtatanggol sa mahigpit na linya. Bakit ganoon kabigat ang reaksyong ito? Hindi ito galing sa panahon ng katahimikan. Sumabog ito sa Iran na sugatan dahil sa panunupil, krisis sa ekonomiya at takot sa bagong parusa sa loob ng bansa. Ayon sa Reuters, matapos ang digmaan at panunupil mula Enero, maraming Iranian ang nabubuhay sa takot sa mas mahigpit na paghihigpit ng rehimen. Iniulat din ng ahensya, ilang buwan na ang nakalipas, na ang mga protesta laban sa gobyerno ay kasabay ng implasyon na higit sa 40% at isang pagputol ng internet na ipinataw matapos ang mga pambansang kilos protesta. Sa madaling salita, sugatan na ang lipunang Iranian. Sa pag-atras sa Hormuz, naranasan ng isang bahagi ng populasyon at ng mga malapit sa rehimen hindi ginhawa, kundi pagkabunyag ng kanilang kahinaan. Saan ito mas malakas lumalabas? Sa Tehran, sa mga kontroladong network, sa mga politikal na bilog ng rehimen, at sa isipan ng mga tao na matagal nang naririnig na kayang panindigan ng Gwardyang Revolusyonaryong Islamiko ang anumang labanan. Iniulat ng Reuters na daan-daang barko pa rin ang naghihintay ng linaw para tumawid sa Hormuz at ang pagpayad na inihayag ng Iran ay nananatiling limitado sa pahintulot ng Gwardiya. Tinamaan nito ng husto ang propaganda ng rehimen dahil ang imaheng lumabas sa mundo ay isang sistemang naiipit, hindi isang makapangyarihang may kontrol sa sitwasyon. At sinong nakinabang dito? Si Donald Trump. Eksaktong ito ang punto na lalong nagpagalit sa panig ng Iran. Sa pag-anunsyo ng pagbubukas ng Hormuz at pagdiriwang ng Pangulong Amerikano, binigyan ng rehimen ang kalaban ng tagpo ng tagumpay sa politika. Eksaktong ito ang reklamo ng medyang pag-aari ng Estado ng Iran. Pinayagan ng anunsyo si Trump na maging sentro ng naratibo. Para sa isang estruktura na palaging sinusubukang ipakita ang hayagang pagsuway sa Estados Unidos, ang resulta na ito ay parang isang moral na pagkatalo. Kapag may moral na pagkatalo, kadalasang unang sinisisi ang revolusyonaryong gwardiya ng Islam dahil sila ang armadong muka ng proyekto.
Sa huli, ito ang balita. Tumatalikod ang mga Iranian laban sa revolusyonaryong gwardiya ng Islam dahil nagbanta ang rehimen na parang isang kapangyarihan. Nakatanggap ito ng matinding presyon bilang isang marupok na sistema at pagkatapos ay umatras nang hindi na ipagtanggol ang sarili nitong imahe ng lakas. Ang dating planadong hakbang ay naging tila sa pilitang pag-atras. Ang dapat sana'y magpakita ng kontrol ay naging palatandaan ng paghina. Sa halip na mapagtibay ang autoridad ng gwardiya, nauwi ito sa panibagong bugso ng pagbatikos sa loob ng Iran. Ngayon, higit sa bahagyang muling pagbubukas ng Hormuz, mas mabigat ang pagkakabiyak na ito. Ang tiwala sa pinakamalakas na sanggay ng rehimen ay bumaba mismo nang kailangan nitong magpakitang di matatalo.